Si Martin, ay nako, Martin, ang kapal ng mukha mo, Martin. Sabi nga ng pamangkin mo, they are so corrupt and they don't even attempt to hide it. Ikaw yun eh. Ikaw yung sinasabi ni Sandro eh. O, sino nagkwento sa akin? Ay, yung nanay mong butod. Ang nanay mong butod ang nagkwento sa akin. Sabi ni Sandro, who was working with Martin Romualdez office, they are so corrupt and they don't even attempt to hide it. Ikaw pala yun, Martin. At walang ibang naglaglag sa'yo kundi yung pamangkin mo. At then ikaw, nilaglag kayo ng pamangkin mo at nilaglag ni Lisa Marcos ikaw sa akin. Kaya alam ko. Ang dapat humarap talaga sa lahat ng ito, si Bongbong Marcos. Or better yet, iharap mo ang asawa mo kasi yan ang nagdidikta sa'yo. Yung asawa mong butod. Attorney Benjo, ano po masasabi niyo ngayon sa ginagawa ng ICI? Instead na yung pinaka-main source ng tao na nandyan na dapat natin imbestigahan, ay hindi po nami-mention ang pangalan niya sa Senado. Sila takot na takot i-mention ang pangalan ng tao. Sino ba? Si Martin, ay nako, Martin, ang kapal ng mukha mo, Martin. Sabi nga ng pamangkin mo, they are so corrupt and they don't even attempt to hide it. Ikaw yun eh. Ikaw yung sinasabi ni Sandro eh. O, sino nagkwento sa akin? Ay, yung nanay mong butod. Ang nanay mong butod ang nagkwento sa akin. Sabi ni Sandro, who was working with Martin Romualdez office, they are so corrupt and they don't even attempt to hide it. Ikaw pala yun, Martin. At walang ibang naglaglag sa'yo kundi yung pamangkin mo. At then ikaw, nilaglag kayo ng pamangkin mo at nilaglag ni Lisa Marcos ikaw sa akin. Kaya alam ko. Tapos nilabas ni President Marcos ngayon na hindi daw kasama sa listahan si Romualdez. Huwag niyo pong tawaging President si Marcos kasi hindi po siya Pangulo. Mandaraya po siya. Okay. I have been consistent about that. I do not call Marcos President, Mr. Marcos Jr. That's all he deserves. But hindi ko tatawagin Pangulo yan kasi Mandaraya yan. And I stand by my accusations. Nakikita natin na itong investigasyon na ito ay hindi natutuon doon sa katotohanan na mapanagot ang totoong mga may sala, yung mga malalaki ang kinalaman dito sa korupsyon sa flood control ay hindi po naisisiwalak, bagkos ay napagtatakpan at ang focus na pupunta doon sa mga maliliit na mga taong involved, mga contractors lamang at mga mabababang opisyal o empleyado ng Department of Public Works and Highways. Maliwanag sa atin lahat na walang mangyayaring budget, walang maisisingit na proyekto sa budget kung wala pong pahintulot ang mga mambabatas. Ngayon, dala na rin po nitong mainit na issue ng korupsyon. Hindi lamang po sa flood control projects dapat ang pag-usapan natin dito. Lalong-lalo na rin yung mga korupsyon sa ibang ahensya katulad po ng Bureau of Customs, BIR, sa Department of Health, mga iba pa pong ahensya. Pero sa ngayon, itong panawagan ng grupo ng mga malalaking religious organizations ay natutuon dito sa nangyayaring sistema ng pag-iimbestiga. Hindi po happy ang taong bayan kung paano nila i-handle itong pag-iimbestiga. Dahil nakikita ng taong bayan, nakikita natin na itong investigasyon na ito ay hindi natutuon doon sa katotohanan na mapanagot ang totoong mga may sala, yung mga malalaki ang kinalaman dito sa korupsyon sa flood control ay hindi po naisisiwalak, bagkos ay napagtatakpan at ang focus na pupunta doon sa mga maliliit na mga taong involved, mga contractors lamang at mga mabababang opisyal o empleyado ng Department of Public Works and Highways. Maliwanag sa atin lahat na walang mangyayaring budget, walang maisisingit na proyekto sa budget kung wala pong pahintulot ang mga mambabatas. Alam naman po natin yun.
Magmula pa po noong 1987, nung mag-umpisa itong bagong konstitusyon at Kongreso ng Pilipinas, lahat ng mga proyekto na isisingit sa budget, hindi po kagagawan po yan ng mga kontraktor. Hindi po kagagawan po yan ng mga ordinaryong opisyal ng DPWH. Kagagawan po yan ng mga mambabatas. Kung sino man po sa kanila, yung mga nagsingit, nag-approve, at nakialam sa execution ng mga proyektong ito, kilala po natin sila. Pero ayaw po nilang pangalanan doon sa mga nagaganap na investigasyon. Ako nung una, ang taas-taas ng aking trust and confidence dito sa ICI nung makita ko yung composition. Lalong-lalo na nung nandoon pa si Mayor Benji Magalong. Pero nung lumilipas yung mga araw, linggo, lalong-lalo na nung sinabi nilang hindi na po yan open for public yung investigation sa kadahilanan daw na ito ay magiging parang trial by publicity. Kami ni na Ginny, kami mga abogado, pag sinabi nating trial by publicity na isampa na yung kaso sa korte at doon sa korte, pag nagkaroon ng pagdinig ng kaso, iyon ay trial by publicity kung open sa lahat ng media. Trial na yun eh. Pero ito, investigasyon pa lamang ito. Dapat public investigation, open to the public, open sa media kung ano ang nangyayari sa investigasyon. Siguro gusto nilang pagtakpan yung investigasyon kasi nga meron silang nakikitang talagang totoo at sino ang dapat managot at nakikita nilang mamimiligro ang pamahalaan o yung administrasyon kung mapapanagot, maituturo doon sa mga taong sangkot. This is not trial by publicity. This is in consonance with the requirement of the Constitution for transparency and accountability in the performance of public service. At siyempre, alinsunod din sa ating karapatan bilang mamamayan na tinatadhana rin po ng ating saligang batas. We have the right to information. We have the right to know what's happening in our government. Yun ang essence kasi ng tinatawag nating sovereignty. Magbayad tayo ng base, obligasyon po natin yan kasi nakalagay din po sa saligang batas yan. Pero kaakibat ng ating binabayad na mga base at pagtupad sa ating obligasyon bilang mamamayang Pilipino, ay dapat po malaman natin kung ano at paano ginagastos itong mga perang binayad nating mga base. And that is guaranteed in the Constitution. Taxation without representation. Na naniniwala na kailangang managot ang dapat managot sa korupsyon. No? Wala tayong dapat sinisino. With regards to the composition, kasi dalawa po yun, ang pinapangunahan po ng INC is the Luneta Rally. Ito pong nasa People's Power Monument is by the United People's Initiative, kung saan ang composition niya ay mga lahat ng taong bayan, different organizations, and other religious groups. And kami naman ay sasama dito sa People's Power Monument bilang mga individual, at nananawagan na rin kami sa aming mga kapartido who believes in transparency, justice, accountability, na sumama. Kasi ito po yung kailangan natin, yung tunay na boses ng taong bayan. I believe, in fact, na yung mga magsasalita during the rally at the People's Power Monument ay mga ordinaryong mga mamamayan